Magandang araw mga kaalaman na hinog. Nakapagbiyahe ka na ba sa eroplano at napansing iba ang lasa ng pagkain sa himpapawid? Oo mga kaibigan, marami sa atin ang nagtaka kung bakit parang bland o kakaiba ang lasa ng chicken, beef o kahit na ang kanin sa ating in-flight meal. Ano ba ang sikreto sa likod ng mga pagkain ito? At healthy ba talaga ang mga ito para sa ating katawan? Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga katotohanan at sikreto tungkol sa pagkain sa eroplano. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung bakit nga ba ganito ang mga pagkain ito. Panguna sa ating listahan, epekto ng altitude at mababang humidity sa ating panlasa. Ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit iba ang lasa ng pagkain sa eroplano ay ang altitude at mababang humidity sa cabin. Sa mataas na altitude, ang atmospheric pressure at humidity ay napakababa. Ang ating mga taste buds at sense of smell ay naaapektuhan nito. Partikular, ang ating kakayahan na matikman ng asin at asukal ay bumababa hanggang 30%. Ang mga savory o umami flavors din ay nagiging mahina, kaya ang mga pagkaing normal na masarap sa lupa ay nagiging bland at walang lasa sa himpapawid. Ito ang dahilan kung bakit ang mga airline ay nagdadagdag ng mas maraming seasonings, lalo na ang asin at monosodium glutamate o MSG, upang malasahan pa rin ito ng mga pasahero. Pangalawa po sa ating listahan, ang proseso ng reheating sa mataas na altitude. Alam niyo po ba na halos lahat ng pagkain sa eroplano ay pre-cooked sa malalaking catering facility at pagkatapos ay i-reheat lang sa mga oven sa eroplano? Ang prosesong ito ng pag-iinit muli ay nakakapagpawala ng moisture at nagpapalala sa texture ng pagkain. Ang karne ay nagiging tuyot, ang mga gulay ay lumalambot at nawawalan ng crunch, at ang mga sauce ay nagiging mas siksik. Ang pagkawala ng moisture at ang pag-iinit ng pagkain sa mababang humidity ng cabin ay nagreresulta sa pagkain na tila dehydrated at kulang sa sariwang lasa. Pangatlo sa ating listahan, mga teknik sa pagluluto at paghahanda. Dahil alam ng mga airline caterer ang problema sa panlasa, gumagamit sila ng mga espesyal na recipe at teknik sa pagluluto. Kadalasan, ang mga pagkain ay niluluto ng under-seasoned o kulang sa pampalasa. Bakit? Dahil sa himpapawid, ang lasa ng mga pampalasa ay mas lumalabas. Ang paggamit ng mga malalakas na sangkap tulad ng bawang, luya at mga acidic ingredients tulad ng lemon o suka ay karaniwan. Ang mga sauce ay ginagawang mas malasa at maalat upang labanan ang diminished taste perception. Kaya kung mapapansin mo, ang mga airline meals ay madalas maalat o malasa. Pang-apat sa ating listahan, limitasyon sa spasyo at logistics sa kusina ng eroplano. Ang kusina o galley ng eroplano ay napakaliit at may limitadong kagamitan. Walang stovetops, frying pans o grills. Mayroon lamang convection o microwave ovens para mag-reheat. Ibig sabihin, walang aktual na paglulutong nangyayari sa himpapawid. Ang lahat ay dapat ihanda ng maaga at ipak para sa madali at ligtas na pag-reheat. Ang limitasyong ito sa pagluluto ay naglilimita sa uri ng mga pagkaing maaaring ihain. Kadalasan, ang mga stew, pasta at casseroles ang popular dahil mas maganda ang texture nito pagkatapos i-reheat kumpara sa mga pritong pagkain o mga sariwang salad. Baka naman po, tutal wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, mga isyu sa kaligtasan at food safety. Ang kaligtasan ng pagkain ay pangunahing prioridad. Ang pagkain ay dapat na maiwasan ng pagkalason sa pagkain, kaya ang lahat ng meals ay dinaan sa mahigpit na proseso ng pasteurization at mabilis na paglamig pagkatapos maluto. Ang mga sangkap na madaling mabulok tulad ng fresh mayonnaise, raw seafood o undercooked eggs ay karaniwang iniiwasan.
Ang pag-iingat na ito sa food safety ay minsang nagre-resulta sa pagkain na overcooked o sobrang lutong para masiguro na walang bakterya na mabubuhay. Ito ay nag-aambag sa pagkawala ng natural na lasa at texture ng pagkain. Pang-anim sa ating listahan, ang tunog ng eroplano at epekto nito sa panlasa. Ang ingay sa paligid sa loob ng cabin ng eroplano na umaabot sa 75 to 85 decibels ay nakakaapekto din sa ating pandama. Ayon sa mga pag-aaral, ang malakas na ingay ay nagpapababa ng ating sensitivity sa lasa ng matatamis at ini-enhance ang perception sa umami flavors. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tomato juice, Bloody Mary at mga savory snacks ay mas popular sa himpapawid. Ang ating utak ay nahihirapang mag-focus sa lasa kapag maingay, kaya ang mga subtle flavors ay nawawala at ang malalakas na lasa lamang ang nararamdaman. Pang-pito sa ating listahan, ang stress at fatigue ng paglalakbay. Ang pisikal at mental na kondisyon ng isang pasahero ay nakakaapekto sa kanyang gana at panlasa. Ang jet lag, pagod, dehydration at stress mula sa paglalakbay ay nagpapababa ng appetite at nagpapahina ng sense of taste. Kapag pagod at dehydrated ang katawan, ang lahat ng lasa ay nagiging mas malabo. Ang pag-inom ng alcohol o kape bago o habang nasa flight ay nagpapalala pa ng dehydration. Kaya kahit gaano pa kasarap ang pagkain sa lupa, kapag ikaw ay pagod at stressed, hindi mo ito maa-appreciate ng husto. Pangwalo sa ating listahan, presyuhan at cost-cutting ng mga airlines. Ang paghahanda at pag-serve ng pagkain sa libu-libong pasahero araw-araw ay isang malaking gastos para sa mga airline. Para makatipid, ang mga airline ay gumagamit ng mga sangkap na mas mura at may mahabang shelf life. Ang paggamit ng frozen o processed na mga sangkap ay mas karaniwan kaysa sa sariwang gulay at karne. Ang mga portion sizes ay kinakalkula ng eksakto upang maiwasan ang wastage. Ang pagtitipid na ito sa cost ay direktang nakakaapekto sa kalidad at lasa ng mga sangkap na ginagamit na nagre-resulta sa pagkain na hindi kasing sarap ng lutong bahay o restaurant. Pang-siyam sa ating listahan, pangkalahatang kalusugan at nutritional value. Sa pangkalahatan, ang mga airline meals ay dinisenyo upang maging balanse at sumunod sa ilang nutritional standards. Karaniwan itong may protina, carbohydrates at gulay. Gayunpaman, dahil sa mga dahilang nabanggit, ang mga ito ay maaaring mataas sa sodium o asin at saturated fats para makapagbigay ng lasa at mapanatili ang pagkain. Ang mga sariwang prutas at gulay ay limitado dahil sa shelf life. Kaya habang hindi naman ito masasabing unhealthy, ito ay hindi rin ang pinakamainam na pagkain para sa regular na konsumo. Ang moderation at pagpili ng mas healthy options kung available tulad ng fruit plate o vegetarian meal ang pinakamabuting gawin. At ang pang-sampu sa ating listahan, ang sikreto ng pag-order ng espesyal na meal. Narito ang isang malaking sikreto. Ang mga espesyal na meal tulad ng vegetarian, vegan, low sodium o religious meals, halal o kosher, ay karaniwang mas maganda ang kalidad. Bakit? Dahil ang mga ito ay niluluto separately, madalas gamit ang mas sariwang sangkap at hindi dinaan sa mass production na pareho sa regular meals. Ang mga ito ay karaniwang unang inihahain. Kaya kung gusto mo ng mas masarap at posibleng mas healthy na pagkain sa eroplano, mag-order ng espesyal na meal ng maaga sa iyong airline. Mga kaalaman na hinog. Ang pagkain sa eroplano ay isang produkto ng komplikadong agham, logistics at praktikalidad. Habang hindi ito palaging gourmet, ang pag-unawa sa mga dahilan sa likod nito ay makakatulong sa atin na magkaroon ng mas makatotohanang expectations. Sa susunod na biyahe, subukan ng mga tips na ito. Umorder ng spesyal na meal, manatiling hydrated at iwasan ang sobrang alcohol at caffeine. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay na madalas magbiyahe.
Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.